Nagsimula ang palabas sa isang babae na nagngangalang Chongnam, na mahilig sa dessert. Ibinabahagi din niya ang lahat ng paborito niyang sweet treats sa kanyang social media. Mayroon siyang maraming followers, dahil sa mga napakagandang larawan ng mga dessert. Isang bagay pa, hindi siya nang post ng kanyang sarili o ibinahagi kung ano siya sa kanyang buhay sa social media. Lumipas ang mga araw, sinimulan ni Chongnam ang kanyang bagong paglalakbay bilang isang freshman sa Seoul University. Si So-hyun, ang kanyang sister, ay inahatid siya sa campus. Dahil si Chongnam ay isang baguhan sa universidad, si So-hyun ay nagbibigay sa kanya ng ilang payo na sinasabi sa kanya na maging magalang sa mga matatandang mag-aaral, upang hindi siya malagay sa anumang gulo. Si Chongnam ay nasa universidad, nakilala niya ang isang lalaki na si Yeonnam, na nagsasabi na siya ay isang upperclassman. Naalala niya ang sinabi ni So-hyun sa kanya, naging mabait at palakaibigan si Chongnam sa kanya. Bumili pa nga siya ng inumin pero siya ay nagulat nang malaman niya na si Yeonnam ay talagang isang freshman tulad niya. Pagkatapos ng kanilang unang klase na si Yeonnam ay lumapit kay Chongnam at humingi ng paumanhin para kanina. Pagkatapos ay magkasama silang dalawa at sa iba pang mga mag-aaral sa unang taon at ang mga seniors sa isang cafe upang i-welcome ang mga baguhan at mas makilala ang isa't isa. Nang sila ay pauwi na, ang lalaking na nagngangalang Jinsu, na senior kay Chongnam, na nag-aalok na ihatid siya pauwi. Ngunit biglang sinabi ni Yeonnam na nakatira siya sa parehong direksyon kay Chongnam at maaaring sabay na sila na umuwi. Habang pauwi sila, si Chongnam at Yeonnam ay nag-uusap para mas makilala ang isa't isa. Tinanong ni Chongnam kung iniisip ni Yeonnam na sumali sa anumang club sa universidad. Si Yeonnam hindi pa masyadong napag-isipan kaya hindi pa siya nakakapagdesisyon ngayon. Mahilig kumuha ng mga picture si Chongnam kaya nagpaplano siyang sumali sa isang photography club. Iminungkahi niya na dapat sumali si Yeonnam sa club, kahit hindi siya henyo sa photography, at pumayag si Yeonnam at nagpas siyang sumali sa photography club kasama si Chongnam. Kinabukasan ay hindi na nag-aksaya ng oras si Chongnam at Yeonnam na sumali sila sa photography club. Doon nila nakilala ang isang senior na nagngangalang Tae. Siya ay maganda at sikat pa sa buong campus at marami na siyang followers sa lahat ng kanyang social media. Habang sina Chongnam at Yeonnam ay gumagawa ng mga bagay na mayroon sila para sa basic photography training. Sinabihan silang pumili ng mga kawili-wiling bagay sa kanilang paligid. Ngunit si Yeonnam sa halip na kumuha ng regular na mga kuha ay hiniling kay Chongnam na gumawa ng ilang kakaibang pose at kumuha siya ng mga larawan. Mula noon ay naging mas malapit sila at naging mabuting magkaibigan. Isang araw, nagpa siya si Chongnam na i-treat si Yeonnam at Tae sa isa sa mga paborito niyang lugar sa lahat ng oras. Isang tindahan ng dessert dahil mahilig siya sa matamis. Si Tae pagkatapos ay humiling kay Chongnam na gusto niyang mapalapit kay Yeonnam. Ngunit sinusubukan ni Tae ang lahat ng uri ng paraan para mapag-isa kasama si Yeonnam. Ngunit medyo hindi niya ito pinapansin, at hinayaan siyang mag-isa. Habang tumatagal ay napagtanto ni Tae na si Yeonnam pala ay talagang gusto si Chongnam dahil sa sobrang nagmamalasakit ito sa kanya. Sa kabilang banda ay nalaman ni Yeonnam na may nararamdaman si Tae para sa kanya at ito ay malinaw. Ngunit magalang niyang tinanggihan siya na medyo masakit para kay Tae at nagpa siya siyang oras na para bitawan at itigil ang paghabol sa kanyang crush. Isang araw ay nagpa siya ang photography club na magsagawa ng isang kaganapan kung saan magluluto sila ng ilang espesyal na pagkain at ihain ito sa mga customer. Si Tae ang namamahala sa pagpapatakbo ng palabas, habang si Chongnam naman ay mag-asikaso sa mga customer at magayos ng mga mesa. Ngayon kahit na si Yeonnam ay may iba pang mga gawain, tinulungan niya si Chongnam. Lumipas ang mga oras, nagtanong si Chongnam kay Tae na magpapahinga muna sila matapos ang isang araw na pagtatrabaho. Dinala ni Yeonnam si Chongnam sa isang kwarto at nanood sila ng fireworks show mula sa bintana. Pagkatapos medyo nadala si Yeonnam at hinalikan si Chongnam. Matapos ang pangyayaring iyon nagsimula na si Chongnam na iwasan si Yeonnam at ayaw niya makipag-usap sa kanya kahit kailan. Sinubukan ni Yeonnam na kausapin siya pagkatapos ng klase ngunit lumayo lang si Chongnam. Nang maglaon nakita ni Tae si Chongnam na nagtatrabaho sa paborito niyang dessert shop habang pauwi siya. Tinawagan niya si Yeonnam at hiniling na samahan siya doon. Pagdating sa shop nagulat silang dalawa nang makita si Chongnam sa counter. Pag-aari pala ng tiyuhin ni Chongnam ang dessert shop at tinutulungan niya ito.
Nang maglaon sa campus ng si Chung-nam at Yeon-nam kasama ang kanilang mga seniors para uminom at medyo naparami ng inom si Chung-nam at nalasing siya. Si Yeon-nam na mabuting tao umupo sa tabi ni Chung-nam sa isang parke bench. Humingi ng tawad si Yeon-nam kay Chung-nam tungkol sa halik. Ipinagtapat ni Yeon-nam ang kanyang nararamdaman para kay Chung-nam. Dahil dito hinalikan ni Chung-nam si Yeon-nam. Nagmaglaon nahihiya si Chung-nam sa ginawa niyang paghalik kay Yeon-nam. Dahil dito opisyal na silang magkasintahan, at magkasama nagsaya sa lahat ng oras. Samantala ang kapatid ni Chung-nam na si So-hyun na mukha siyang pagod na pagod sa kanyang trabaho. Siya pala ay gumawa ng isang libro na tungkol sa dessert. Dahil naniniwala siya na ang matatamis ay nakakawala ng stress. Nagmaglaon nag-aalok si Chung-nam na tulungan siya, ngunit hindi ganoon kaganda ang kanilang relasyon kaya medyo alanganin ang mga pangyayari sa pagitan nila. Medyo kakaiba ang ugali ni So-hyun at hindi siya ganoon kalapit kay Chung-nam. Sa halip na magpasalamat sa alok ni Chung-nam na tumulong, pinagsalitaan niya ito, masakit sa damdamin ni Chung-nam at nagpasya siyang umalis ng bahay. Akala ni Chung-nam ay nagiging malapit na sila ng kanyang sister, pero siya lang pala ang nakakaramdam ng ganoon. Kaya hindi nagbago ang ugali niya sa kanya at itinuring pa rin niya ang kanyang sarili bilang isang pabigat sa pamilya. Pumunta si Chung-nam sa tiyuhin niya at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan pagkatapos umalis si So-hyun para magtrabaho ay dinala ni Chung-nam si Yeon-nam sa kanyang bahay. Ngunit dahil sila ay pagod nakatulog sila na magkasama. Sa kanilang pagkagulat nang sila ay nagising, nakita sila ni So-hyun. Sinaway niya si Chung-nam dahil sa pag-alis niya at hindi pag-uwi magdamag. Pero hindi pa rin natapos doon, pinagalitan si Chung-nam dahil sa pagdala ng isang lalaki sa bahay. Sinubukan ni Chung-nam at Yeon-nam ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ngunit ayaw pakinggan ito ni So-hyun. Sinabi niya sa kanila na maghiwalay na. Natigilan si Chung-nam at Yeon-nam. Sa sinabi ni So-hyun na hindi nila akalain na sasabihin niya sa kanila na maghiwalay sila lalo na't wala naman silang ginawang masama. Medyo naiinis na si Chung-nam sa kapatid niya na iniisip na lagi siyang self-centered at hindi talaga siya naiintindihan. Mabilis silang dalawa na umalis. Pagkatapos noon ay nagpasya silang maglakad-lakad at gumawa ng ilang masasayang bagay upang pasayahin si Chung-nam at tulungan siyang kalimutan ang tungkol sa pagtatalo sa kanyang kapatid. Salamat sa panonood kaibigan.